nabanggit nyo, itong si Marcoleta, mga ka-GP Natics, hindi lang si Katon Ying ang bumibira ngayon dito kay Marcoleta. Maging itong si dating Senador Francis Tolentino, mga kababayan, binabanatan, binibira na rin si Marcoleta. Dahil ang sinasabi daw nito, mga ka-GP Natics, walang basihan ang claim ni Marcoleta. Oh, at ang sinasabi pang isa, ano yan, Marcoleta? Arbitral win noong 2016, gusto mong i-give up? Nakakahiya si Marcoleta. Ultimo, kapwa niya mga senador o dating senador, mga kababayan, ay nagsasalita na rin laban po sa kanya. O ito. Gabi po, Tony Enrica po ito. Ay, magandang gabi po, Sir Tony, Ma'am Rica, sa inyong mga taga-subaybay. Hi, Senator. Been a long time. Thank you po for answering our call, sir. Eh, kanina po, no, kanina lang po, mabutit pinaunlakan po kami ni retired Vice Admiral Undersecretary Alexander Lopez ng National Maritime Council para follow up namin eh. Kung meron na hubang galaw yung paggawa ng bagong mapa. At Wait. Pwede ba pag nagsalita si Marcoleta, gawing chipmunks na lang yung boses? Wala ako nun, guys, eh. Wala ako nun. Hindi kailangan i-edit mo pa yon para maging chipmunks. rules and regulations doon sa dalawang batas na kayo po ang nag-akda. Oo. Sa tingin niyo ba, Senator, dapat by this time nagka-IRR na or talagang napaka-komplikado hubang gawin nun? Hindi naman po, kasi ang tinutukoy niyo siguro po ay yung Republic Act 12064 at yung Republic Act 12065. Yung 12064, mali po yun. Halos wala na pong kailangan doon na implementing rules. Kasi po yun ay kabahagi po yun ng arbitral ruling at bahagi rin po yun ng matagal ng UNCLOS, 1982, 1984 pa. So, dinomesticate lang natin through local legislation yung mga nilalaman ng UNCLOS at yung nilalaman po ng baseline law natin, yung RA 9552. Yung pangalawa, yun ang medyo komplikado. Yung sea lanes. Yung Archipelagic Sea Lanes Law, kasi po yun, submit pa natin sa International Maritime Organization. Hindi, may nagtatanong, di raw niya maintindihan kung maintindihan kung saan papanig, nalilito ako sa taong yan. Pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea, aasahan natin itong si Tol Tolentino. Pero lang, mga kababayan, kapag ang usapin na ay mga Duterte, parang doon medyo ganun-ganun siya, no? Baliktarin. Pero pagdating ng West Philippine Sea, asahan naman natin siya dyan. Kasi siya pa yung, pagdating sa Senado, mga kababayan, siya po yung nagle-lecture pa dyan. Di ba? Talagang number one po na umuusig yan sa China. Kapag tayo po ay binabalahura, kapag tayo ay wina-water cannon. Meeting lamang tuwing Hunyo. Okay. At sila po ang mag-a-approve noon kung yun po ay pasado sa consultation. Ang Indonesia po, yung kanilang Archipelagic Sea Lanes, inabot ng 2 taon. So yun. Oops. So komplikado. Yung isa, hindi po. Matagal din pala. Pero kanino hubang, aling batas huba ang kailangan pagbasihan kung kailangan gumawa ng bagong mapa? At I'm asking mapa only, Senator, kasi hinahanap po ni Senador Marcoleta yung mapa. Bakit daw wala tayong maipakita para nandun daw nakatatak yung West Philippine Sea? May pagbabasihang batas. Yung... Category error po yun. Ha? Category error. With all due respect. Kahit po ang personal opinion niya ay personal niya, wala pong basihan po yun sa international law. Oy, Marcoleta! Categorically error daw yon. Kahit yan daw ay personal opinion mo, wala daw yan basis. Okay? Wala daw yan basis sa international law. Parang sinabi, oy, kahit anong pinaglalaban mo, wala ka na mga pinagkukunan, di ba? Chismis lang yan. Teka, sabi ni Tolentino, claim na nga natin yung galing na sa arbitral awardee or award noong 2016. Tayo ay nanalo na doon. Bakit gusto mo pang ipamigay? Di ba? Bumabanat na rin itong si Tol Tolentino kay Marcoleta, mga kababayan. Ulitin ko lang sa part na yon. Katatak yung West Philippine Sea.
may pagbabasihang batas yung... Category error po yun. Ha? Category error. With all Category due respect, error. Kahit po ang personal opinion niya ay personal niya, wala pong basihan po Oo. yung international law. Ang atin pong karapatan will arise from the coordinates of Oo. the maritime zones. Okay. Ano po yung maritime zones? Yun po yung territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone. Okay. So, ang ibig sabihin po nun, yung pong mga nabanggit ko, base po yun sa baseline, yun po ay may longitude and latitude. Latitude. Ah. Then, portion po ay yung Amyanan, base point. Yung southern ay yung sa Tawi-Tawi. Aha. So, yun po yung mapa, yun po yung may coordinates, yung pong nilalaman, hinahanap niyo siguro yung West Philippine Sea, ay nakapaloob po yun sa ating exclusive economic zone. Pero Ay na-affirm na po noong 2016 correct. ng arbitral court. Yeah. At yun po, sa UNCLOS ay ipso facto, automatic. Pag may baseline na po tayo, ang baseline po natin, 1992. Pero Parang gusto niyang sabihin mga ka-GPnatics kay Marcoleta, oy, pabalikin mo nga yan. Mag-aaral muna ng history, mag-aaral muna ng mapa ng Pilipinas. Oh, di ba? baseline natin, 1961, inamend no 1968, at ito pong 1992, ito na yung klaro, kasi meron na pong UNCLOS. ano po yung ginamit yung termino, Senator Tol? Sorry category. Category Category error. Ano ho ibig sabihin nun? Kasi po, ang ating entitlements, ang ating obligasyon, ang ating karapatan, ay lumalabas po at bumubukal sa mga maritime zones. Na meron tayo. Ang Okay. UNCLOS po, ang International Law of the Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea, ay patungkol sa mga maritime zones. Yun. Kaya po yung ginawa nating batas ay Philippine Maritime Zones Law. Yung coordinates po noon ay nagmumula po dun sa baseline na sinabmit po natin sa United Nations noong 2009, March 14 to be exact. Ngayon, Ito pong Philippine Maritime Zones Law ay inuobliga din po ang ating pamahalaan ng isubmit yung coordinates muli at yung batas sa United Nations Secretary General. So wala pong binabanggit doon na mapa. Pareho po ito ng Gulf of Tonkin sa Gulf Vietnam. of Tonkin sa Wala Vietnam. wala pong coordinates yun. Oo. Wala pong East Sea sa Vietnam din. Wala pong coordinates yun. Ang coordinates po ay sa mga maritime zones. Yun po ang law of the sea. Kaya mawalang galang na po sa mga personal na opinion. sapol na sapol si Marcoleta. Pero ang tama po ay kung ano po ang nakalagay sa international law. Pero kahit na malinaw po yung paliwanag ninyo, ayaw ho ata tanggapin din ng ibang mga nakaupo ngayon sa Senado dahil napakasimple ho ng gusto nilang explanation. Ang ating pong exclusive economic zones ay 2.2 square kilometers. Ang atin pong West Philippine Sea ay mahigit pong 300 square kilometers. So yun po, nakapaloob po yung ating West Philippine Sea doon sa ating exclusive economic zone. Ang basihan po ay yung baseline po ng Palawan, yung mga palabak baseline point. Tatlo po yun. Baseline 69, 70, and 71. Ito po yung West Philippine Sea. Kung hanapin nyo sa mapa, ay mag-Google na lang po siguro. Oy, Marcoleta, kapag hanapin mo daw sa mapa, mag-Google ka na lang daw. Sabi ni Tol Tolentino, binabanatan ka. Siyempre, mga kababayan, wala namang ibang pinatutungkulan dito kasi ang usapin na to ay usapin dahil dyan sa statement mo, nag-give up na lang ang KIG at hinahanap mo ang West Philippine Sea. So ngayon, sabi ni Tol Tolentino, i-Google mo na lang. So yung pinaglaban natin, na isa po sa Google Map yun. Yun po yung patuloy ko pong pinaglalaban sa ICAO. Alam niyo po yung ICAO. Yung International Convention on Aviation. ICAO ang tawag nila doon. ICAO. Yung pinaglalaban ko po ngayon ay tuwing dadaan na po yung eroplano doon sa himpapawid ng West Philippine Sea, ay announce ng piloto, we are now approaching the West Philippine Sea. Fasten your seatbelt kung ano man. Pero sa mga mapa po sa eroplano, nakalagay na po yung West Philippine Sea. Wala pong pagkakaiba ito, Sir Ma'am, patungkol po sa mga karsada po kung saan nandun ang himpilan nyo ngayon. Ang karsada po,
Ryan. Ang kalsada po ay walang coordinates. May coordinates yung mga bahay. Yun po yung nakaregister sa Register of Dates. Na merong meets and bounds. Oo, meets and bounds. Paano kung sabihin bakit ho ba talaga, well, sabi nyo nga po, yung sa Indonesia, inabot ng 2 taon. Pero sa atin ho ba, because magto 2 years na rin ho nang naipasa, yung maritime Hindi naman zones? po. Kasi po, yung archipelagic sea lanes, kaya medyo Komplikado. matagal yan. Yeah. Kasi po, ay kailangan ipakita muna natin na yung dinadaanan ay yung traditional international routes. Ni north to south, Yeah. west to east. So ito po yung Balintang Channel, ito po yung Celebes to Mindoro, Yeah. ito po yung Celebes Sibuto to West Philippine Sea. So sa lahat po ng coordinates na yon, mentioned po yan, ma'am, ang West Philippine Sea. Mentioned, ha? Okay. Nandun po yun, kinikilala po yun doon, Yeah. West Philippine Sea. So ganun din po, yung naipanalo nating, ito pong huling submission naman, ng DFA patungkol naman po sa extended continental shelf, Yeah. yung beyond 200 nautical miles. Ang ibig sabihin po noon, ang pinag-uusapan na lang ay yung beyond 200 nautical miles natural prolongation. Hindi na po kinokontest yung nasa loob ng 200 nautical miles. Sa Yung atin labas yan. na nakiklaim natin. Automatic. At yung nasa loob po, west of Palawan, ayun din po ang West Philippine Sea. Yeah. Pero doon din po kami magtatanong, Senator, kasi Opo. wala pong maibigay na mapa dahil hindi pa nga daw po matapos-tapos yung usapin tungkol dito. Wala po ba tayong malinaw na Siguro masasabing... po, yung na-interview nyo, hindi rin naintindihan yung sagot. Yung na-interview nyo, hindi mga kababayan. Diyos ko, kilala ko na kung sino yung na-interview ng mga to, no? Tol Tolentino, diretsuin mo na kasi si Marcoleta talaga yung binabanatan mo. Naturingang abogado. Ay, abogado to si Tol Tolentino, mga kababayan. Pero abogado rin si Marcoleta. Pero mukhang hindi talaga naiintindihan yung hinggil po dito sa mga usapin ng West Philippine Sea, ng latitude, longitude, at kung ano-ano pa. Di ba? Gulo-gulo na ganyan. Hindi po kailangan ng mapa. Ang mapa po ay yung mula sa baseline coordinates natin 1992 pa. Yun po ang malinaw. Alam naman po natin kung saan yung edge ng 200 nautical miles. Oho. Kaya nga tapos na po yung usapin ng 200 nautical miles. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung extended continental shelf na allowed tayo beyond 200 nautical miles hanggang 350 nautical miles. Yeah. Yung seabed subsoil ay tayo po may sovereign Alam rights. pala Yun may- po yung huling submission natin, Yeah. 2024 sa United Nations. Oo. Alam pala, may tatanong pala ako on a personal note Opo. kay Senator Tolentino. Nung time ho ba na binabalangkas nyo at may consultations kayo sa paggawa nitong 2 batas, did you ever visit the Kalayaan Island Group? Ako po ay nakarating sa Kalayaan 1998. Presidente pa ho noon si Erap. Okay. Ako po ay miyembro ng National Defense College, yung class namin, class 33. Opo. Pumunta po ako ng Kalayaan. Nagdala po kami ng mga pagkain. Yeah. At ako, hindi ako nagkakamali, ay VHF pa. Doon sa VHF. ating mga kasundaluhan. Nagbilyar pa ho ako doon Oo. sa Kalayaan Municipal Hall. So you're familiar? Matagal na po yun. Palagay ko po, ako po yung kauna-unahang naging senador nakarating sa Yeah. sa Kalayaan Island Group. So you're familiar with the area and you can say Opo. na talagang Opo. atin po ito, teritoryo po natin Opo. ito. Oo. So wala hong dahilan para sabihin ng isang senador na mainam pa na isuko or i-give up na lang natin ito. Senator, teka. Medyo napuputol. Ayusin natin. hahawak lang si Hana dun sa kable ng kuryente. Para lumakas ma-reestablish yung signal. connection. Senator, naririnig nyo pa kami? Senador? Naririnig ko po kayo. Opo. Opo, So, ayan, opo. so kung kayo po ay familiar with the Kalayaan Island Group, wala hong saysay na masabi ng isang incumbent senator na mas mainam pang i-give up muna natin ito tsaka na lang natin kunin ulit. Nawala na. Senator, we're losing our connection kay Senator Francis Ayaw kasi Tolentino. humawak ni Hana doon sa kawad ng Oo. kuryente, sinasabi ko na. Oo. Senator, can you hear me? I can hear you. Medyo choppy lang po dito.
Like Opo, naririnig ko na kayo. O ngayon, Opo. mainam ho ba na banggitin ng isang senador na dapat i-give up muna natin yung Kalayaan Island Group, saka na lang natin kunin pag meron na ho tayong exact coordinates? Ay, ginib up po. Ganito po yung gusto niya i-give up. Gusto niyang i-give up yung pinanalo natin sa 2016 arbitral ruling. Kasi pasok po yung Kalayaan Island Groups doon po sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Gusto niyang i-give up yung ginawa po nating batas na Republic Act 12064. Gusto niyang i-give up yung Republic Act 9255, yung pong baseline law, na in-affirm na po ng Philippine Supreme Court, yung Magallona versus Ermita, Aha. na constitutional. Aha. So gusto lahat i-give up yun. Eh pag give up po natin yun, parang binigay na po natin yung ating soberenya sa ibang bansa. Correct. Ah. At parang give up din po natin, Oo. atin pong ni-renounce Ah. yung UNCLOS, which is the Constitution of the Oceans. Yeah. Dahil sa UNCLOS po, Oh. yung 200 nautical miles, sinabi ko po kanina, 5 minutes, 10 minutes ago, Opo. ipso facto. Ipso facto, automatic na. Even without doing anything. Atin po yung may sovereign rights po tayo. Ano po ibig sabihin ng sovereign rights? Nalilito sa iba eh. Sovereignty. Ang sabihin po ng sovereign rights, exclusive rights. To you. Hoy, pakinggan mo, Marcoleta, ipso facto daw ha. Automatic. Marcoleta, hindi yung sinasabi mo, wala naman na, hindi pa naman napaparegister yung West Philippine Sea. Sabi ni Tolentino nung hindi pa napaparegister, kahit nga tumingin kayo, magpalipad kayo ng eroplano, nandyan na yung West Philippine Sea. Oh. To exploit the resources. Oo. Yes. Ngayon, Senator, dahil hindi na ho kayo Senator sayang, no? Hindi po tayo pinalad. Pero, Meron po tayong mga libro, padadala ko po Hindi. kayo patungkol dyan. hindi po Gusto po debate Debate, makipagdebate. Kayo ho naisip ko na dapat isa lang. Alam mo po, ang ating karapatan Oo. na ibinigay ng international Hindi na pinagdedebatehan. Oo. Si Senator Arturo Tolentino pa ho yun. Opo. Nung panahong yon, Yeah. yung ating pinalalunan sa arbitral ruling 2026 is no longer subject to debate. It is automatic. It is now enshrined in international law. Ito nga mga mga ka-GP Natics, hindi na subject ito sa debate, di ba? Debate ng ibang bansa, kung tutusin. What more, ang nangyayari kasi ngayon, doon nga sa ibang bansa, hindi na pinagtatalunan, hindi na subject for debate. Pero dito, kapwa natin Pilipino, isang incumbent senador, mga ka-GP Natics, ang gusto makipagdebate, hinggil po doon sa bagay na inaward na sa atin na arbitral ruling noong 2016. Kapag ito ginibap mo, maraming mawawala sa atin. Diba? Recognized by almost all countries except China. Bakit pa ho natin pagdidebatehan yun? Parang ang ginagawa po nung iba ay ini-implement uli yung dapat sigurong ginawa ng China na hindi sila nag-participate doon sa arbitral court sa The Hague. Correct, So mali correct. po yun. Bakit po? Oy, sino to? Batiin muna natin. Pabati naman po ako. Birthday ko po kahapon. 59 years old na po ako. Salamat po in advance. Happy birthday sa iyo, She. Happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Oh. Paabot ka ng 100 years, She. Thank you. Bahayin nyo pa ho yung pinanalo natin na na-invalidate yung 9-dash line. Na-invalidate yung historic rights. Bakit pa ho natin pagdidebatehan? Non-debatable na po yun. Sige. Kailangan po ngayon ay implement po natin yung Philippine Maritime Zones Act Yes. at yung Archipelagic Sea Lanes Law. Opo, baka kailangan po ng kopya ng libro nung kind senator at saka nung sa ano na rin sir, sa gumagawa Ay, ng mapa ginugulo natin. lang po ng iba. Ginugulo. Ginugulo lang po ng iba. Si Marcoleta yun. Mga ka-GP Natics. Nako, Tolentino, kung ako sa'yo, no, banatan mo na ng gusto, pakalanan mo na. Lalo na doon sa hindi nakakaunawa, nag-gullible, nang hindi nakakaintindi, Gullible. ay nadidistort na ho yung issue. Non-negotiable na po yun para pong bandera ng Pilipinas. Tatlo lang po yun, Luzon, Visayas, at Mindanao, yung Opo. ating mga estrella. Pumatol si Justice Tony. Go daw po si Justice Carpio, sir. Makipagdebate, ready daw si Justice Tony.
Inahangaan po natin si Justice Carpio. Opo. Senator, magandang gabi po muli sa iyo at maraming salamat. Good to hear from you again. Oh, ayan mga ka-GPnatics. Talaga naman si Tol Tolentino kasi talagang expertise niya yung usapin po ng tungkol dito mga kababayan sa maritime law, sa law of the ocean, law of the sea, law of the land. Talagang expertise niya to. No, hindi kagaya nung isang sabi niya kanina gullible na nanggugulo lamang, mga kababayan. Kailangan ata mapadala ng libro para mabasa niya. Oh. Yes, Mia Marimar. Okay, anyway mga ka-GPnatics, thank you so much po muli sa inyong lahat. Mamilokanan ka na sa pag-share ng blessings. Lahat po ng mga nag-share ngayon ng blessings. Thank you so much po sa inyo at salamat din po sa walang sawang suporta. At happy birthday ulit kay She. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Dapat birthday mo taon-taon, hindi maputol. At sa lahat po ng mga nandito ngayon na member po ng Cereza Force, thank you Papa Cho, thank you Dali Babes, Benji Uy, Mary Jane De Vera, Naomi Shin, Mamilokanan ka na, Maribig Giray, Joshua Kawili, shout out, Mamalin Arsenas, Heidi AC. At syempre mga kababayan, shoutout din kay Ma'am Silvia Latore. At sa lahat po, kay Harold Deban, sa lahat, Ma'am Ine. At sa lahat ng mga tropa pips natin dyan, mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK. Magbabalik po bukas. Bukas naman tayo magkita-kita. Bye guys!